Tahimik ang buong mansyon ng pamilya Villanueva nang marinig ang mahihinang pagtatalo mula sa malawak na kusina. "Mag-ingat ka naman," pabulong ngunit matalim na sabi ng babae habang nakatingin sa mga gamot na nakakalat sa mesa. "Kapag sumobrang inilagay mo, mapapansin agad." "Huwag mo akong turuan," malamig na sagot ng lalaki habang isa-isang inilalagay ang mga capsule sa maliit na lalagyan. "Ako ang gumagawa nito mula pa nung una." "Ikaw rin ang posibleng makasira sa lahat." Napabuntong hininga ang lalaki bago tuluyang isinara ang lalagyan ng gamot. "Sapat na yan." Makalipas ang ilang minuto, maaliwalas na ang kanyang mukha nang pumasok siya sa silid ng matandang may-ari ng mansyon. "Good morning, Lola." Ngumiti ang 85 taong gulang na si Doña Gracia Villanueva habang nakaupo sa kama. "Nako, Brian, ikaw pala. Ang bango naman ng almusal." Maingat na inilapag ni Brian Villanueva ang tray na may mainit na kape, pandesal, kesong puti, itlog at paboritong ensaymada ng kanyang lola. "Ipinahanda ko yan para sa inyo. Sabi ni Hazel, matagal na raw kayong hindi nakakapag-breakfast sa kama." Napangiti ang matanda. "Alam mo, Apo, ang huling lalaking naghain sa akin ng almusal sa kama ay ang lolo mo pa." Saglit siyang napahinto. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang lumang larawan ng kanyang asawa na nakapatong sa bedside table. Napakabait niyang tao. Dahan-dahang hinawakan ni Brian ang balikat ng matanda. "Huwag na kayong malungkot, Lola. Pagkatapos ng almusal, mamamasyal tayo." Biglang lumiwanag ang mukha ni Doña Gracia na parang batang nakatanggap ng magandang balita. "Talaga? Matagal na akong hindi nakakalabas." "Opo, pero dahan-dahan lang tayo." Sinubukan ng matanda na bumangon, ngunit agad siyang inalalayan ng apo. "Mag-iingat po tayo." Tumango lang si Doña Gracia. Habang palabas si Brian ng silid, tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng tumatawag, si Adrian. Napangiwi siya. Ano na naman ang gusto nito? Ilang sandali siyang nagdalawang isip bago sinagot ang tawag. "Hello, kuya?" Narinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang nakatatandang kapatid. "Nasa bahay ka ba ni Lola?" "Oo, bala kong dumaan mamaya." Mabilis na nag-isip si Brian. "Naku, lalabas kami. Matagal na rin gustong mamasyal ni Lola. Siguro bukas ka na lang pumunta." "Ah, ganun ba?" Sagot ni Adrian. "Kamusta ka na pala? Naayos mo na ba ang problema mo sa mga pinagkakautangan?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Brian. "Bakit ba lagi kang nangingialam? Maayos naman lahat. Huwag mo nang problemahin." Hindi na hinintay ni Brian ang susunod na sasabihin ng kapatid. Agad niyang pinatay ang tawag. "Kala mo kung sino? Kala mo napakabuti. Palibhasa mayaman." Mahigpit niyang kinuyom ang kamao. Sa kabilang banda, malayo ang buhay ni Adrian Villanueva. 3 taon lamang ang tanda niya kay Brian, ngunit napakalaki ng agwat ng kanilang pananaw sa buhay. Habang nag-aaral pa lamang sa kolehiyo noon, nakapagpatayo na siya ng maliit na negosyo sa paggawa ng roofing materials. Unti-unti yung lumago hanggang maging isa sa pinakamalalaking supplier sa Luzon. Hindi siya kailanman humingi ng pera sa kanyang lola. Naniniwala siya na dapat niyang paghirapan ang lahat ng mayroon siya. Samantalang si Brian, hindi man lamang nakatapos ng kolehiyo. Maaga siya nag-asawa, ang dating modelo na si Hazel. Ngunit ni isa sa kanila ay walang matatag na trabaho. Sa loob ng maraming taon, si Doña Gracia ang bumubuhay sa kanilang dalawa. Ngunit 3 taon matapos silang ikasal, tuluyan ang napuno ang matanda. "Brian, hindi habang buhay ay sasandig ka sa akin. Panahon ng matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa." Simula noon, pinutol ni Doña Gracia ang buwan ng allowance ng mag-asawa. Galit na galit si Brian. "Matandaan na siya. Konting panahon na lang. Bakit hindi pa niya ibigay ang mana?" Ngunit isang tao lamang ang kinatatakutan niya, si Adrian. Isang beses pa lang siyang binalaan nito. "Brian, kapag nalaman kong sinaktan mo si Lola, hindi kita patatawarin." Ngunit ngumisi lang noon si Brian. "Ano magagawa mo? Iiwan mo rin naman siya." Malamig ang naging sagot ni Adrian. "Hindi ko siya iniwan. Nagtrabaho ako. At hindi ako nabubuhay gamit ang pera niya." Tahimik na napayuko si Brian noon.
Hindi dahil tinamaan siya ng konsensya, kundi dahil alam niyang totoo ang lahat ng sinabi ng kanyang kapatid. Makalipas ang 30 minuto, handa na silang bumiyahe. Habang palabas ng malaking gate ng mansyon, masayang pinagmamasdan ni Doña Gracia ang mga puno at mga taong dumaraan sa kalsada. Ang tagal kong hindi nakakita ng ganito. Napangiti siya. Napakaganda pa rin ng Pilipinas. Sa tabi niya ay si Hazel. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas ay bigla itong nagsalita. Lola, pasensya na po. Kailangan ko po kasing umalis. May importante ako nga asikasuhin. Nalungkot ang matanda. Sayang naman, pero sige, importante rin ang trabaho. Ngumiti si Hazel. Magkikita na lang po tayo mamaya. Pagkababa niya ng sasakyan, bahagya siyang yumuko sa bintana at bumulong kay Brian. Huwag kang magkakamali. Hindi na to dapat pumalya ha. Tumangulang si Brian. Hindi yun narinig ni Doña Gracia. Pagdating nila sa isang lumang parke, inalalayan ng apo ang matanda hanggang sa isang kahoy na bangko. Napakalawak ng lugar. Halos walang tao. Tahimik, presko ang hangin. Masayang ipinikit ni Doña Gracia ang kanyang mga mata. Napakaganda rito, apo. Dalhin mo rin ako minsan sa lumang hardin natin. Opo, sasamahan ko kayo. Biglang inilabas ni Brian ang isang maliit na lalagyan. Lola, nakalimutan niyo ang gamot ninyo. Napangiti ang matanda. Ay, oo nga. Mabuti at naalala mo. Inilagay ko na lahat sa isang lalagyan, Lola, para hindi na kayo mahirapan. Isa-isang isinubo ni Doña Gracia ang lahat ng gamot. Hindi niya napansin, may mga capsule pala na hindi naman dapat pagsabay-sabayin. Ininom niya ang lahat gamit ang isang bote ng tubig. Eksaktong sandaling yon, tumunog ang cellphone ni Brian. Nagkunwari siyang nagulat. Ano, ospital? Hindi maaari. Napahawak siya sa noo. Lola, na-aksidente si Hazel. Nabalian daw ng paa. Aalis muna ako. Hintayin niyo ako rito Hindi ako magtatagal. Nag-aalala ang matanda. Nako. Sige apo, wag mo na akong isipin. Matanda na ako at kaya ko rito. Kunwari nag-alangan pa si Brian bago tumakbo patungo sa sasakyan. Makalipas lamang ang ilang segundo, tuluyan ang nawala ang kotse sa paningin ni Doña Gracia. Tahimik niyang minasdan ang mga ibon na lumilipad. Unti-unti niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Napangiti siya. Napakasarap pa palang mabuhay. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Parang umiikot ang buong paligid. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanikip ang kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang bag. Ang gamot ko! Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang hinahanap ang maliit na bote ng emergency medicine. Ngunit bago niya pa yun makuha, unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Huminto ang kanyang paghinga ng ilang segundo at sa gitna ng napakatahimik na parke, dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa kahoy na upuan. Sa kabilang panig ng syudad, katatapos lamang ng duty ng batang internist na si Dr. Gianna Reyes. Pagod siyang naupo sa maliit na apartment na kanyang inuupahan. Katatapos lang niyang makipagkwentuhan sa kaibigang si Christine tungkol sa pag-ibig, buhay at mga pangarap na tila unti-unti nang lumalayo. Hindi niya alam na sa mismong araw na yon, may isang matandang babae ang nakikipaglaban na pala sa kamatayan. Hindi lahat ng pasyenteng pumapasok sa ospital ay makakalabas ng naglalakad. Yun ang madalas sabihin ni Christine kay Dr. Gianna Reyes noon na bago pa lang sila sa propesyon. May ilan na gagaling, may ilan na hindi na natin maaabutan. Gawin mo lahat ang kaya mo pero tanggapin mong hindi natin kayang iligtas ang lahat. Noong una, hindi yun kayang tanggapin ni Gianna. Maraming beses siyang umuuwi sa maliit niyang apartment na namumugto ang mga mata. Hindi niya malimutan ang mukha ng mga pasyenteng hindi niya nailigtas. Hindi rin niya makalimutan ang pag-iyak ng mga pamilyang umaasa na makakauwi pa ang kanilang mahal sa buhay. Ngunit makalipas ang 4 na taon bilang doktor sa therapeutic department ng isang pampublikong ospital sa Maynila, natutunan niyang kontrolin ang sariling damdamin. Hindi dahil wala na siyang puso, kundi dahil alam niyang kapag pinasan niya ang sakit ng bawat pasyente, baka siya mismo ang tuluyang maubos. Nang gabing yon, pagdating niya sa apartment,
Agad siyang humiga sa kama. Pagod ang kanyang katawan ngunit hindi mapakali ang kanyang isip. 1 linggo na lamang bago ang kanyang kasal. Hindi yun ang grandeng seremonya. Isang simpleng civil wedding lamang ang plano nila. Kasunod ang hapunan sa isang maliit na restaurant. 20 bisita lang ang kanilang inimbitahan. Mga kaibigan, katrabaho, at ilang malalapit na kamag-anak. Sapat na yon para kay Gianna. Hindi niya pinangarap ang mamahaling gown, 5 palapag na cake o malaking ballroom. Ang mahalaga sa kanya ay tuluyan na silang maging pamilya ni Franco. Ipinikit niya ang mga mata at naalala kung paano sila unang nagkakilala. Mahigit 3 taon na ang nakalipas nang dalhin sa ospital ang isang binatang may nakabenda at namamagang braso. "Dok, bali yata," daing nito habang nakaupo sa examination bed. "Ano ang nangyari?" tanong ni Gianna. "Nagtatrabaho po ako sa bakery. Nahulugan ako ng 1 sako ng harina." 1 sako lang? Opo. Gano'ng kabigat? Hindi ko na po natanong bago ako nabagsakan eh. Hindi napigilan ni Gianna ang mapangiti. Ang binatang yon ay si Franco. Matapos ang pagsusuri at x-ray, nalaman nilang hindi nabali ang buto nito. Malubhang dislocation lamang yon. Maingat na inayos ni Gianna ang braso at nilagyan ng benda bago pinauwi ang binata. Akala niya ay doon na matatapos ang kanilang pagkikita. Ngunit makalipas ng ilang araw, bumalik si Franco sa ospital. "Doktora," napalingon si Gianna. Nakatayo sa pintuan ng binata. Hawak ang isang maliit na kahon. "May problema ba sa braso mo?" Wala po, maayos na." Bakit ka bumalik?" Nahihiyang iniabot ni Franco ang kahon. Gusto ko lang po kayong pasalamatan." "Ano to?" Tinapay po. Ako mismo ang gumawa." Umiling si Gianna. "Hindi mo naman kailangan gawin to. Trabaho ko ang tumulong." "Alam ko po, pero galing talaga sa puso ko." Tinanggap niya ang kahon. 3 araw matapos yon, niyaya siya ni Franco na magkape. At doon nagsimula ang lahat. Simple lamang ang kanilang mga unang date. Kumakain sila ng pares sa tabi ng kalsada. Naglalakad sa parke o bumibili ng murang ice cream pagkatapos ng duty ni Gianna. Hindi mayaman si Franco. Wala rin itong natapos na kurso. Palipat-lipat ito ng trabaho. Minsan sa panaderya, minsan sa bodega, at minsan bilang delivery helper. Ngunit masayahin siya. Marunong siyang magpatawa at higit sa lahat, palagi niyang sinasabi kay Gianna na mahal niya ito. Makalipas ang mahigit 1 taon, nagsimulang magtanong si Gianna tungkol sa kanilang kinabukasan. "Franco," sabi niya isang gabi habang kumakain sila sa isang karinderya. "Mahal mo ba ako?" Napatigil ang lalaki sa pagsubo. "Bakit mo naman naitanong? Sabihin mo lang." "Oo naman. Kung ganun, anong plano mo para sa atin?" Napakurap si Franco. "Anong ibig mong sabihin?" "Matagal na tayong magkasintahan. Hindi ba panahon ng pag-usapan natin kung gusto nating bumuo ng pamilya?" Biglang naging malamig ang ekspresyon ng lalaki. "Pwede bang wag muna ngayon? Pagod ako sa trabaho." "Hindi naman kita inaaway." "Pero parang pinipressure mo ko." Nasaktan si Gianna. "Pressure bang humingi ng malinaw na direksyon?" "Franco, mahal kita. Gusto kitang pakasalan. Ano ang masama roon?" "Ano ang ipapakain natin sa mga anak natin?" Mabilis nitong sagot. "Wala tayong bahay. Nangungupahan pa lang tayo. Wala rin akong permanenteng trabaho." "Maraming pamilya ang nagsisimula sa maliit." "Ayoko ng ganun." "Kung ganun, kailan?" "Kapag may sapat na akong pera." Sagot ni Franco. Ngunit lumipas ang 1 taon, wala pa ring nagbago. Hindi nakapag-ipon si Franco. Kapag may kaunting pera, agad yung nauubos. Minsan ay sinasabi nitong pinahiram sa kaibigan. Minsan ay ginamit para sa biglaang gastusin. Kung minsan naman, wala itong maibigay na paliwanag. Dahil dito dumalas ang kanilang pagtatalo. "Ano ba talaga ang gusto mo sa akin?" Umiiyak na tanong ni Gianna isang gabi. "Gusto mo bang manatili ako naghihintay habang buhay?" Hindi naman ganun," sagot ni Franco. "Pero ganun mismo ang ginagawa mo." "Gianna, mahal kita." Hindi naman sapat ang salita, Franco. Kung gusto mo akong pakasalan, sabihin mo. Kung hindi, maghiwalay na lang tayo. At umalis nga si Franco. Sa loob ng 6 na buwan, hindi ito nagpakita o tumawag. Wasak na wasak si Gianna noong una.
Ngunit sa tulong ni Christine at ng kanyang trabaho, unti-unti siyang nakabangon. Hindi ako laruan, minsan niyang sinabi sa kaibigan. Hindi pwedeng babalik siya kapag gusto niya at mawawala kapag natatakot siya. Ngunit eksaktong 6 na buwan matapos ang kanilang paghihiwalay, lumitaw si Franco sa ospital. Lumuhod ito sa harap niya. Gianna, patawarin mo ako. Tumayo ka, maraming tao rito. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabing bibigyan mo ako ng pagkakataon. Franco, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sa huli, pinatawad niya ito. Sa unang 3 buwan matapos ang kanilang pagkakasundo, naging maayos naman ang lahat. Mas maalaga si Franco, lagi siya nitong sinusundo. Nagdadala ito ng pagkain sa ospital at nangangakong mag-iipon para sa kanilang kinabukasan. Ngunit unti-unting bumalik ang dating ugali nito. Naging tahimik, mailap at muling umiwas sa usapan tungkol sa kasal. Naghiwalay sila ulit. 3 buwan din silang hindi nag-usap bago muling bumalik si Franco. Ngunit sa pagkakataong yon, naging matatag si Gianna. Kapag bumalik ka, seryoso na tayo. Hindi na ako papayag sa walang katapusang paghihiwalay at pagbabalikan. Tumango si Franco at makalipas ang ilang linggo, inalok na nga siya nito na magpakasal. Dapat ay masaya si Gianna. Ito ang matagal na niyang hinihintay. Ngunit habang papalapit ang kanilang kasal, lalo siyang nakakaramdam na may mali. Madalas niyang mahuling nakatulala si Franco. Minsan ay palihim itong nagbabasa ng mensahe sa cellphone. Kapag tinatanong niya kung sino yon, agad nitong pinapatay ang screen. May problema ba? Tanong ni Gianna isang gabi. Wala. Sigurado ka? Pagod lang ako. Hindi na siya nagpumilit. Ayaw niyang pagmulan yon ng panibagong away. Ngunit ang hindi alam ni Gianna, may isang mahalagang bahagi ng nakaraan ni Franco na hindi nito kailanman sinabi sa kanya. Noong panahong naghiwalay sila sa unang pagkakataon, nawala ng trabaho si Franco sa bakery. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang abalang kalsada sa Cavite, may isang dalagang tumawag sa kanya. Excuse me, saan po ang palengke? Napalingon siya. Isang magandang dalaga na halos 20 taong gulang ang nakatayo sa tabi ng lumang sasakyan. Diretso lang kayo tapos kanan pagkatapos ng traffic light, paliwanag ni Franco. Napakunot noo ang dalaga. Bago lang kami rito, baka maligaw ako. Napansin ni Franco ang kaba nito. Pwede kitang samahan. Malapit lang naman. Pumayag ang dalaga. Ang pangalan niya ay Shaina. Habang nagmamaneho ito, halatang kinakabahan at hirap sa pagtansya ng distansya. Hindi ka pa sanay? Tanong ni Franco. Regalo ni Papa sa 20th birthday ko. Akala ko matutuwa ako pero parang gusto ko nalang ibalik. Masasanay ka rin. Mas madali sana kung may boyfriend akong magmamaneho. Nasaan ang boyfriend mo? Tumawa si Shaina. Wala nga akong boyfriend. Pagdating nila sa palengke, nag-alok si Franco na turuan ito na mag-drive. Kinabukasan ay nagkita sila. Nasundan pa yon ng maraming pagkikita. Makulit at masayahin si Shaina. Anak siya ng pamilyang may kaya. Hindi niya kailangan magtrabaho at wala rin siyang interes na mag-aral agad sa kolehiyo. Gusto kong maging designer, sabi nito minsan. Pero ayoko munang pumasok sa school. Marami namang online courses ngayon. Hindi ba nagagalit ang mga magulang mo? Hindi, basta masaya ako. Sa tabi ni Shaina, walang nararamdamang pressure si Franco. Hindi siya tinatanong tungkol sa trabaho, hindi siya hinihinga ng plano, hindi siya kinukulit tungkol sa kasal. At nang makipaghiwalay sa kanya si Gianna, 1 linggo lamang ang lumipas bago niya hinalikan si Shaina. Franco, bulong ng dalaga. Mahal kita. Tiningnan niya ito. At sa sandaling yon, sinabi niya ang mga salitang maaaring sumira sa buhay ng maraming tao. Mahal din kita. Ngunit makalipas ang ilang buwan, bumalik siya kay Gianna. Hindi dahil nawala ang nararamdaman niya kay Shaina, kundi dahil hindi niya kayang pumili. At ngayon, 1 linggo bago ang kasal, nakatayo si Franco sa labas ng apartment ni Gianna, habang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone. Nagsimula siyang ikumpara ang 2 babae. May pinag-aralan si Gianna, may matatag itong propesyon, may sariling apartment at regular na sahod. Samantalang si Shaina ay malapit ng mag-21 taong gulang, ngunit wala pa ring permanenteng trabaho.
Bagaman nagsimula na itong gumawa ng mga video at content sa social media, maliit pa lang ang kinikita nito. Umaasa pa rin ito sa mga magulang para sa karamihan ng pangangailangan. Kung si Gianna ang pakakasalan ko, mas magiging maayos ang buhay ko. Hindi man niya yun gustong aminin, nangingibabaw sa kanya ang pagiging praktikal. 6 na buwan matapos niyang makilala si Shaina, nagpa siyang balikan si Gianna. Ngunit wala siyang sinabi kay Shaina. Ayaw niyang tuluyang mawala ang dalaga. Hindi ko muna kailangan pumili, sabi niya sa sarili. Makikipagkita ako sa kanilang dalawa. Titingnan ko na lang kung sino ang mas bagay sa akin. Madali niyang nagawa yun. Hindi naman hinihingi ni Gianna na magsama sila araw-araw. Dahil sa magkaibang trabaho, sapat na sa doktora na magkita sila ng 3 beses sa isang linggo. Ang natitirang mga araw ay inilalaan ni Franco kay Shaina. Karaniwan silang nagmamaneho sa malalayong lugar upang walang makakita sa kanila. Kung minsan ay sa Tagaytay, kung minsan naman sa Batangas, kung saan maaari silang maglakad ng magkahawak kamay nang hindi nangangambang may makakakilala sa kanila. Sa loob ng mahabang panahon, naging maayos ang pandilinlang ni Franco. Ngunit dumating ang araw na nagsimula ng magtanong si Shaina. Franco, sabi nito habang nakaparada sila sa gilid ng isang tahimik na kalsada. Halos 1 taon na tayo. Ano naman? Kailangan na nating pag-usapan kung saan patungo ang relasyon natin. Biglang nanigas ang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba malinaw? Ano, seryoso ba tayo? Napakunot noo si Franco. Hindi ba tayo masaya? Hindi yun ang tanong ko. Shaina, masyado ka pang bata para isipin ang kasal. 21 years old na ako. Eksakto, bata ka pa. Bakit gusto mong itali agad ang sarili mo? Nasaktan ng dalaga. Ibig mo bang sabihin, hindi seryoso ang lahat ng to para sa'yo? Huwag mong baliktarin ang sinabi ko. Franco, mahal kita. Gusto kong malaman kung may plano ka ba sa atin. Huminga ng malalim ang lalaki. Para sa akin, ang pag-asawa ay parang pagkakakulong. Kapag nagpakasal tayo, puro responsibilidad na. Mawawala ang saya. Wala nang oras para sa romance. Napatingin sa kanya si Shaina na parang hindi nito nakikilala ang lalaking nasa tabi niya. Kung ganon, ano ko sa'yo? Girlfriend kita. Hanggang kailan? Hindi nakasagot si Franco. Muli niyang naramdaman ang bigat na dati niyang nararamdaman kay Gianna. Sa halip na aminin ang buong katotohanan, iniwasan niya ang usapan. Patuloy siyang lumipat mula sa isang babae patungo sa isa pa. Nang muling mag-away sila ni Gianna, naisip niyang baka panahon ng piliin si Shaina. Siguro siya talagang para sa akin, bulong niya sa sarili. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, muli siyang nagbago ng isip. Mas madalas nang mapag-usapan ni Shaina ang kasal. Nagsimula rin itong magtanong tungkol sa kanyang trabaho, kita at plano. Lahat ng bagay na minsan niyang kinaiinisan kay Gianna ay nagsisimula na ring itanong ng dalaga. At least si Gianna may mayaambag, naisip ni Franco. Mas bagay siyang maging asawa. Kaya nang muling tanggapin siya ni Gianna sa kondisyon na pakakasalan niya ito, agad siyang pumayag. Para kay Franco, parang naayos na ang lahat. Magiging asawa niya ang isang doktor, magkakaroon siya ng mas matatag na buhay. At kung gugustuhin niya, maaari pa rin niyang palihim na makita si Shaina. Masyado siyang kumpiyansa. Hindi niya inisip na matutuklasan ng alinman sa dalawang babae ang kanyang kasinungalingan. 3 araw bago ang kasal, nakipagkita si Franco kay Shaina. Kailangan kong umalis ng ilang araw, sabi niya habang umiinom sila ng kape. Saan ka pupunta? May trabaho lang sa probinsya. Gano'n naman katagal? Hindi ako sigurado, Shaina. Baka mga 3 o 4 na araw. Pwede ba kitang tawagan? Mahina raw ang signal dun Mas mabuting ako na lang ang tumawag sa'yo. Bahagyang nagtaka si Shaina, ngunit hindi na nagtanong. May sarili rin kasi siyang balita na gustong sabihin kay Franco. Ilang araw na siyang nakakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Nang magpasuri siya ay nakumpirma ang kanyang hinala. Buntis na siya. Pagbalik niya, sasabihin ko agad? Masayang naisip ni Shaina. Siguradong matutuwa si Franco, hindi na namin kailangan ipagpaliban ang kasal. Ngunit kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Dumalaw si Shaina sa bahay ng kaibigan niyang si Lara. Habang nagkakape sila sa sala, dumating ang ina nitong si Megan na nagtatrabaho sa Civil Registry Office. Grabe, ang daming ikakasal sa Biyernes.
Reklamo ni Megan habang inilalapag ang bag. Lahat gusto sa umaga para may oras pa sa reception. Nagtawanan ang mag-ina. Isa-isang binanggit ni Megan ang mga pangalang natatandaan niya mula sa listahan. May Del Rosario, Valdez, Mendoza. Biglang nanlamig si Shaina. Mendoza? Oo, Franco Mendoza yata ang pangalan ng groom. 10:00 ang schedule. Parang huminto ang mundo ng dalaga. Franco? Mahina niyang tanong. Oo, bakit? Pinilit ni Shaina na ngumiti. Wala, may kakilala lang ako na ganun din ang apelyido. Pero ibang pangalan. Makalipas ang ilang minuto, nagdahilan siyang masakit ang ulo at kailangan ng umuwi. Pagdating sa sasakyan, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi maaari. Paulit-ulit niyang binibigkas ang mga salitang yon. Marami namang Franco Mendoza sa Pilipinas. Nagkataon lang yon. Nais niyang tawagan ng boyfriend. Ngunit ano ang kanyang sasabihin? Franco, ay kakasal ka ba sa Biyernes? May narinig kasi akong lalaking kapangalan mo. Natakot siya na magmukhang praning. Naalala niya rin ang sinabi nito na nasa probinsya ito at huwag muna siyang tumawag. Sa huli, nagpa siya siyang huwag kumprontahin ang lalaki. Pupunta na lang ako sa civil registry. Kapag wala rin si Franco, malalaman kong mali ang aking hinala. Ngunit tila napakabagal ng pagdaan ng mga sumunod na araw. Hindi siya makatulog ng maayos. Madalas siyang tumayo sa harap ng salamin at marahang hawakan ang kanyang tiyan. Magiging lalaki kaya ang anak natin o babae? Ang pag-iisip sa bata ang tanging nakakapagpakalma sa kanya. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang kasal, naninikip ang dibdib niya. Hindi niya kayang gawin sa akin yon. Paulit-ulit niyang pagkumbinse sa sarili. Hindi si Franco, sabi pa ni Shaina. Dumating ang araw ng kasal. Sa isang maliit na apartment sa Maynila, nakaupo si Gianna sa harap ng salamin. Habang inaayos ni Christine ang kanyang buhok, simple ngunit napakaganda niya sa puting damit na hanggang tuhod. Walang mamahaling palamuti. Isang maliit na kwintas at pares ng hikaw lamang ang suot niya. Masaya ka ba? Tanong ni Christine. Ngumiti si Gianna. Kinakabahan. Normal lang yon. Parang may kakaiba kasi. Nako, wedding jitters lang yan. Nais paniwalaan ni Gianna ang kaibigan. Samantala, maagang dumating si Shaina sa Civil Registry Office. Maraming tao sa labas, may mga bagong kasal na kumukuha ng litrato. May mga pamilyang may dalang bulaklak, may mga batang nagtatakbuhan sa paligid. Tumingin siya sa relo. 9:30. Wala si Franco. Lumipas ang 10 minuto, wala pa rin. Dahan-dahan siyang nakahinga ng maluwag. Talagang nagkataon lang. 9:45 na nang magpasya siyang bumalik sa sasakyan. Wala siyang nakitang Franco. Ngumiti siya habang sinusuot ang susi sa ignition. Hay, ang tanga ko talaga. Ngunit bago niya paandarin ang makina, isang taxi ang huminto ilang metro mula sa kanya. 2 tao ang mabilis na bumaba. Isang babae na nakasuot ng puting damit at isang lalaking pamilyar sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Shaina. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Hinawakan ni Gianna ang braso ng lalaki at sabay silang naglakad patungo sa pintuan. Franco? Nanginginig ang labi ni Shaina. Bigla siyang bumaba ng sasakyan. Franco! Napalingon ng lalaki. Nawala ang kulay sa mukha nito. Shaina! Nauutal na sabi ni Franco. Mabilis na lumapit ang dalaga. Anong ginagawa mo rito? Bulong ni Franco. Halatang natataranta. Malamig siyang tiningnan ni Shaina. Dumalo ako sa kasal mo. Napatingin si Gianna sa dalawa. Franco, sino siya? Hindi nakasagot ang lalaki. Tumawa ng mapait si Shaina. Hindi mo malang ba ako ipapakilala sa babaeng pakakasalan mo? Shaina, hindi ito ang tamang lugar. May tamang lugar ba para sabihing niloko mo kaming dalawa? Napatingin sa kanya si Gianna. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Shaina. Halos 2 taon na kaming magkasintahan. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Gianna. Tiningnan niya si Franco. Hindi totoo yan. Hindi ba? Gianna, makinig ka muna. At ipinangako niyang pakakasalan niya rin ako. Dagdag ni Shaina. Namutla si Gianna, ngunit hindi pa tapos ang dalaga. At buntis ako. Biglang tumahimik ang paligid. Kahit ang mga taong naglalakad ay napalingon na sa kanila.
Nabitiwan ni Gianna ang hawak niyang maliit na bouquet. Bumagsak yon sa sementadong sahig. Walang kasalang magaganap. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Gianna, sandali! Sinubukan siyang habulin ni Franco. Ngunit nang hawakan siya nito, buong lakas niya itong itinulak. Huwag mo akong hahawakan! May papaliwanag ko ang lahat. Anong ipapaliwanag mo? Na kailangan mo ng 2 babae dahil hindi mo kayang pumili? Gianna, ginamit mo ako. Tumulo ang luha sa mga mata ng doktora. Mabuti na lang nangyari to. Pinakasalan sana kita habang nakabuntis ka ng iba. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Binalingan naman ni Franco si Shaina. Bakit ka pumunta rito? Sigaw niya. Sinira mo ang lahat. Hindi makapaniwala ang dalaga. Ako ang sumira? Bibigyan sana kita ng paliwanag. Anong paliwanag? Pakakasalan mo siya at gagawin mo akong kabit? Hindi ganun. Huwag mo akong gawing tanga. Napahawak si Shaina sa kanyang tiyan. Hindi mo na ako makikita. At hindi mo rin makikita ang anak mo. Shaina, wag naman. Ngunit mabilis siyang sumakay sa sasakyan at umalis. Naiwan si Franco sa gitna ng 2 pamilyang nagkakagulo, mga bisitang nagbubulungan at mga taong nakatingin sa kanyang kahihiyan. Sa loob lamang ng ilang minuto, nawala sa kanya ang 2 babaeng matagal niyang nilinlang. Samantalang si Gianna ay tuluyang tumakbo palayo sa Civil Registry Office. Wala siyang pakialam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Hindi niya napansin na papalapit siya sa lumang parke sa kabilang bahagi ng syudad. Ang parke kung saan walang malay na nakahandusay si Doña Gracia Villanueva. At sa araw na winasak ang puso ni Gianna, isang estrangherang nasa bingit ng kamatayan ang magbibigay sa kanya ng dahilan upang pansamantalang kalimutan ang sariling sakit. Naiwan si Franco sa harap ng Civil Registry habang isa-isang umaalis ang mga bisita. Tahimik siyang nakatayo. Wala siyang naramdamang pagsisisi. Sa halip, galit ang nangingibabaw sa kanyang puso. Pareho nila akong pinagtulungan. Mahigpit niyang sinuntok ang pinakamalapit na poste. Kung hindi dumating si Shaina, natuloy sana ang kasal. Sa isip niya, siya ang biktima. Hindi man lamang niya naisip ang sakit na dinanas ng 2 babaeng niloko niya sa loob ng maraming buwan. Makalipas ang ilang minuto, tumalikod siya at naglakad papalayo. Samantala, si Dr. Gianna Reyes ay tila wala ng direksyon. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha habang naglalakad sa gitna ng matinding sikat ng araw. Ang tanga-tanga ko, paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili. Matagal nang ayaw magpakasal ni Franco. Kitang-kita ko nang sinyalis. Bakit ko pa pinaniwalaan? Lalong bumigat ang kanyang dibdib. Parang ako patuloy ang namilit sa kanya. Parang ipinilit kong mahalin niya ako. Ilang sandali pa ay huminto siya sa ilalim ng isang malaking puno. Sumandal siya sa magaspang nitong katawan. Ipinikit ang mga mata. Sa unang pagkakataon mula nang masira ang kanyang kasal, nakaramdam siya ng kaunting katahimikan. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, may narinig siyang mahinang kaluskos. Parang may taong naghihingalo. Bumukas agad ang kanyang mga mata. Hindi nawala ang pagiging doktor niya kahit wasak na wasak ang kanyang puso. Mabilis niyang sinundan ang pinanggagalingan ng tunog. Paglampas niya sa malaking palumpon ng mga halaman, nanlamig ang kanyang buong katawan. May isang matandang babae ang nakahandusay sa kahoy na bangko. Ma'am, mabilis siyang lumapit. Hinawakan niya ang pulso nito. Mahina, halos hindi na maramdaman. Ma'am, naririnig niyo ba ako? Walang sagot. Ilang segundo lamang ay tuluyan ang nawala ang pulso. Tumigil ang paghinga. Hindi na nagdalawang isip si Gianna. Inihiga niya ng maayos ang matanda. Sinimulan ang chest compressions. Paulit-ulit, mabilis, eksakto. Kasunod nito ang rescue breaths. Ma'am, lumaban po kayo, hindi pa kayo pwedeng sumuko. Patuloy ang kanyang pag-iyak habang ginagawa ang CPR. Hindi niya alintana na suot pa rin niya ang puting wedding dress. Nadumihan na yon ng damo at putik. Ngunit wala siyang pakialam. Huminga po kayo, please, lumaban kayo. Halos mawalan na rin siya ng lakas. Ngunit hindi siya tumigil. Makalipas ang ilang cycle, biglang kumibot ang leeg ng matanda. Muling bumalik ang mahinang pulso. Napaluha si Gianna. Salamat. Thank you, Lord. Mabilis niyang tinawagan ang emergency hotline. Ilang minuto lang ang lumipas ay narinig na niya ang paparating na ambulansya.
Unti-unting nagmulat ng mata ang matanda. Malabo ang kanyang paningin. Nasaan ako? Huwag muna kayong gagalaw. Mahinang ngumiti si Gianna. Ligtas na po kayo. Maya-maya lang dadalhin na kayo sa ospital. Napansin niyang may handbag ang matanda. Kinuha niyang cellphone nito upang matawagan ang pamilya. 2 pangalan ang agad niyang nakita sa emergency contacts. Adrian at Brian. Pinindot niya ang unang pangalan. Hello? Isang lalaking halatang nag-aalala ang sumagot. Magandang hapon, ako po si Gianna Reyes. Doktor po ako at nakita ko ang isang matandang babae sa parke. Sa tingin ko po ay kamag-anak ninyo. Biglang natahimik ang nasa kabilang linya. Si Lola? Opo, na-revive ko po siya. Papunta na kami ngayon sa intensive care unit. Halos mapaiyak si Adrian. Buhay pa siya? Opo, stable na po siya. Maraming salamat. Pakiusap, samahan mo muna siya. Susunod po ako kaagad. Walang problema. Pagkababa ng tawag, hindi mapigilan ni Adrian ang pagluha. Mabilis niyang tinawagan ng kapatid. Brian! Ano bang ginawa mo? Halos isigaw niya yon. Iniwan mo si Lola. Halos mamatay siya. Sa kabilang linya ay tila natigilan si Brian. Ano? Buhay pa ba siya? Oo, isang doktora ang nagligtas sa kanya. Nagkunwari si Brian na nagulat. Diyos ko, grabe ang araw na to na ospital sa Hazel tapos si Lola naman. Anong nangyari? Hindi ko maintindihan. Nakakunot ang noon ni Brian. Anong nangyari kay Hazel? Na-aksidente raw, nabalian ng paa. Kaya iniwan ko muna si Lola sa parke. Akala ko kalahating oras lang tapos nangyari na to. Tahimik na napabuntong hininga si Adrian. Sige, pag-usapan natin to mamaya. Pupunta na muna ako sa ospital. Pagkababa ng tawag, biglang nagbago ang ekspresyon ni Brian. Hoy, bisit! Mahigpit niyang ibinato ang cellphone sa upuan. Kasabay niyang lumabas ng emergency room sa Hazel na naka-crutches. Anong nangyari? Tanong nito. Buhay pang matanda. May nakakita, mukhang doktora. Galit na napapikit si Hazel. Hindi maaari. Paano siya nakita? Inilagay mo na nga sa pinakadulong bahagi ng parke. May dumaan pa rin? Di ko nga rin alam. Galit na sagot ni Brian. Tayo ang malas. Nasayang ang lahat. Tumigil ka. Mariing sabi ni Hazel. Hindi tayo pwedeng mataranta. Baka may makita silang kakaiba sa dugo niya. Napayuko si Brian. Paano kung malaman nilang tayo ang may kagagawan? Umirap si Hazel. Wala silang makikita. Hindi naman tayo gumamit ng lason. Pinagsama lang natin ang mga gamot. Kapag tumigil ang puso niya, natural death ang lalabas. Matanda na siya at walang magdududa. Huminga ng malalim si Brian. Pero hindi tumigil. Ay, nabuhay pa nga. Tahimik na nag-isip si Hazel. Kung tatanungin tayo ng doktor, sasabihin natin, nagkamali lang siya sa pag-inom. Sabihin natin nalito siya. Hindi naman niya lagi sinusuot yung salamin niya. Posibleng napagpalit niya ang gamot. Napangiti si Brian. Tama, yun ang sasabihin natin. Walang makakapansin. Ngunit hindi nila alam. May isang doktor na maaaring makakita ng katotohanan. Pagdating ng ambulansya sa ospital, agad na isinugod si Doktora Gracia sa intensive care unit. Naisa nang bumaba ni Gianna pagkatapos maihatid ang matanda. Ngunit nakiusap ang mga paramedic. Doktora, pwede po ba kayong sumama muna? Kayo ang nakakaalam ng nangyari. Pumayag siya. Habang nasa biyahe, marahan niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Lalaban po kayo, mabubuhay po kayo. Tahimik lamang na napapikit si Doña Gracia. Makalipas ang halos 15 minuto, isang matangkad na lalaki ang nagmamadaling pumasok sa emergency entrance. Halatang umiiyak. Si Doktora Gianna po ba? Tanong nito. Tumango ang doktora. Opo, lumapit ang lalaki. Ako si Adrian Villanueva. Nasaan ang lola ko? Nasa ICU na po. Stable na ang kondisyon niya. Halos mawala ng lakas ang lalaki sa sobrang pagluha. Maraming salamat. Kayo na lang ang natitira niyang anghel ngayon. Hindi alam ni Gianna kung ano ang isasagot. Ngumiti lang siya ng bahagya. Pwede ba kitang makausap kapag okay na ang lahat? Mahinang tanong ni Adrian. Gusto sana kitang pasalamatan ng personal. Tumango si Gianna. Sige. Pero mauna na kayo sa lola niyo. Mabilis na tumakbo si Adrian patungo sa ICU. Samantalang si Gianna ay tahimik na naglakad palabas ng ospital. Pagod na pagod siya. Pakiramdam niya'y nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Sa kabilang banda naman, may 2 taong desperadong sisiguraduhin na hindi na muling makakaligtas si Doña Gracia sa susunod na pagkakataon.
Paglabas ni Gianna sa ospital, saka lang niya napansin ang kanyang maruming puting damit. Yun sana ang unang beses na magsusuot siya ng damit pangkasal. Ngunit sa halip na masasayang litrato at pangakong panghabang buhay, luha, putik at pagkakanulo ang naiuwi niya. Kailangan kong sumakay ng taxi. Mukha na akong kawawa. Bulong niya sa sarili. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng nag-aalalang mga magulang. Hindi na nakapagsalita si Gianna. Agad siyang yumakap sa kanila at humagulgol. "Anak, mas mabuti nang nalaman mo ngayon," mahinang sabi ng kanyang ina, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kung natuloy ang kasal, baka habang buhay kanyang niloko. "Alam ko, Papa," umiiyak niyang tugon. "Pero masakit pa rin. Ang dami kong taon na itinapon para sa kanya." "Hindi na sayang ang buhay mo, anak," sabi naman ng kanyang ina. "May natutunan ka at iniligtas ka ng Diyos sa maling lalaki." Nanatili sa tabi niya ang kanyang mga magulang ng ilang araw. Unti-unting bumalik si Gianna sa trabaho, ngunit hindi agad nawala ang sakit. Ginawa niyang kanlungan ng ospital. Kapag abala siya sa pasyente, pansamantala niyang nakakalimutan si Franco. 3 araw makalipas ang insidente sa parke. Dumalaw si Gianna kay Doña Gracia. May dala siyang bulaklak at ilang tinapay. "Regular room na po siya," sabi ng nurse sa reception. "Maaari na po siyang dalawin." Pagkatok niya sa silid, isang lalaking nakasimangot ang nagbukas ng pinto. Ikaw ba ang nagligtas kay Lola? Tanong nito. "Opo, ako si Gianna." Si Brian yun. Bagaman pinapasok siya nito, hindi niya nagustuhan ang malamig nitong paraan ng pagtitig. "Gianna!" Masayang bumati si Doña Gracia mula sa kama. "Halika rito, iha. Tingnan mo ako. Buhay na buhay dahil sa'yo." Lumapit si Gianna at marahang hinawakan ang kamay ng matanda. "Masaya po akong makita kayong maayos na." Ikaw ang anghel na ipinadala sa akin. "Ginawa ko lang po ang tungkulin ko." Binalingan ni Gianna si Brian. "Nasabi ba ng doktor kung anong dahilan ng pag-collapse niya?" Maling gamot. Mabilis nitong sagot. Nalito si Lola sa mga tableta niya. Bahagyang napakunot noo si Gianna. "Pero bakit po siya naiwan sa napakalayong bahagi ng parke?" May emergency ang asawa ko. Paliwanag ni Brian. Sandali ko lang siya sanang iniwan. Hindi na nagpumilit si Gianna. Ang mahalaga ay ligtas na ang matanda. "Mauna na po ako. Magpagaling po kayo," sabi niya rito. "Babalik ka, hindi ba?" tanong ni Doña Gracia. Ngumiti si Gianna. Kapag may oras po." Sasabihin ko kay Adrian na puntahan ka. Hindi pa siya nakakapagpasalamat ng maayos. Hindi ko naman po kailangan ng kapalit." Paglabas niya, agad na isinara ni Brian ang pinto. "Napakasungit mo naman, apo," puna ng kanyang lola. "Siya ang nagligtas sa akin." "Pagod lang po ako, Lola," palusot ni Brian. Ilang minuto ang lumipas ay dumating si Adrian. Humihingal ito mula sa pagmamadali. "Pasensya na po, Lola. May malaking delivery kasi kami ngayon." "Sayang at hindi mo naabutan si Gianna. Napakabuting babae," sabi ng matanda. Pupunta po ako sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Personal ho akong magpapasalamat," pangako ni Adrian. Umupo siya sa tabi ng kama at inilabas ang isang libro. "Basahan mo ako," nakangiting pakiusap ng matanda. Habang nagbabasa si Adrian, dahan-dahang ipinikit ni Doña Gracia ang mga mata. Hindi nagtagal ay nakatulog ito. Pagkagising niya makalipas ang halos 1 oras, naroon pa rin ang kanyang apo. Nagtatrabaho sa laptop habang binabantayan siya. "Adrian?" "Po, Lola." "Gusto ko ng tsaa at tinapay." Napansin ng lalaki ang supot na iniwan ni Gianna. "Nagdala pala siya." Tumawa ang matanda. "Pangalawang beses niya na akong iniligtas." Nakangiting nagtimpla ng tsaa si Adrian. Sa isip niya, lalong tumindi ang pagnanais niyang makilala ng maayos ang babaeng nagligtas sa pinakamamahal niyang lola. Samantala, galit na galit sina Brian at Hazel. "Wala na tayong pera," reklamo ni Brian. "Wala nang gustong magpautang sa akin." "Humingi ka kay Adrian." "Hindi niya ako bibigyan. Ang dami ko ng utang sa kanya." Nang banggitin ni Brian na dumalaw si Gianna sa ospital, biglang nagkaroon ng ideya si Hazel. "Puntahan mo siya." "At bakit?" "Gagamitin natin siya para makakuha ng pera kay Adrian."
Iminungkahi ni Hazel na magsinungaling si Brian. Sasabihin nito na kinuha ni Adrian ang halos lahat ng kayamanan ni Doña Gracia upang itayo ang kanyang negosyo. Sasabihin din nito na sila lamang ni Hazel ang nag-aalaga sa matanda at naubos ang kanilang pera sa mamahaling gamot. Kapag nagpasalamat si Adrian kay Gianna, tiyak na mag-aalok siya ng gantimpala. Paliwanag ni Hazel. Kukumbinsihin mo si Gianna na humingi ng perang sapat para sa kunwari natitirang gamot ni Lola. Napakagulo ng plano mo. Gawin mo kapani-paniwala, sabi ni Hazel. Ikaw ang may gustong magkaroon tayo ng pera, di ba? Wala nang nagawa si Brian kundi ang sumunod. Sa ospital, patuloy na nakikipaglaban si Gianna sa sariling kalungkutan. Napansin ni Christine ang pamumutla at panghihina niya. Gianna, hindi mo kailangan magkunwaring okay ka. Gusto kong tanggalin ang sakit dito, sabi niya habang hawak ang dibdib. Gusto kong burahin ang lahat ng alaala niya. Hindi natin mabubura ang nakaraan, tugon ni Christine. Pero dadating ang araw na hindi na yun masakit. Ngumiti si Gianna sa kabila ng luha. Sa ngayon, allergic muna ako sa lahat ng lalaki. Bumalik siya sa treatment room. Malapit nang matapos ang kanyang duty nang lumitaw si Brian sa pintuan. Nakasuot ng puting coat upang magmukhang bahagi ng medical staff. Gianna, Tawag nito. maaari ba kitang makausap? May nangyari ba kay Doña Gracia? Wala naman pero kailangan niya ng tulong. Dinala siya ni Brian sa tahimik na bahagi ng hagdanan. May napakamahal daw na gamot na kailangan iturok kay Lola. Simula nito. Naubos na namin lahat ng pera namin. Hindi ba kayang tumulong ng kapatid ninyo? Nagkunwaring nasaktan si Brian. Si Adrian ang kumuha sa halos lahat ng kayamanan ni Lola para itayo ang negosyo niya. Nang yumaman siya, iniwan niya na kami. Kami ni Hazel ang nagbantay kay Lola at gumastos para sa kanyang kalusugan. Napatingin si Gianna sa lalaki. May kung anong hindi tugma sa kwento nito. Sa ospital, nakita niyang halos hindi umalis si Adrian sa tabi ng kanyang lola. Samantalang si Brian, sa unang pagkakita pa lang niya, tila galit na sa kanyang presensya. Magkano po ang gamot? Tanong niya. Malaking halaga. At alam ko magpapasalamat sa iyo si Adrian. Kapag inalokal niya ng gantimpala, maaari bang hingin mo na lang ang perang kailangan ni Lola? Gusto mong bayaran niya ako dahil iniligtas ko ang lola niyo? Para naman kay Lola ang pera at hindi naman para sa akin. Binigkas ni Brian ng isang napakalaking halaga. Nabigla si Gianna. Hindi ko kayang humingi ng ganun kalaki. Barya lang yun kay Adrian. Hindi mo alam kung gaano kalaking perang kinuha niya kay Lola. Umuwi si Gianna na mabigat ang loob. Hindi niya alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Matagal niyang pinagkatiwalaan si Franco ngunit niloko lang siya nito. Posible kayang ganun din si Adrian? Mabait sa panlabas, ngunit mapagsamantala sa likod ng lahat? Ilang araw niyang inisip ang sinabi ni Brian. Hanggang isang Biyernes, dumating si Adrian sa ospital. 3 mamahaling sasakyan ang huminto sa labas. Napatingin ang halos lahat ng empleyado. May mayamang bisita, biro ni Christine. Makalipas ang ilang minuto, kumatok si Adrian sa treatment room. Gianna, pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta. May kailangan ka ba? Gusto kitang makausap ng maayos. Maaari ba tayong magkita bukas? Tanong ni Adrian. Nag-atubili si Gianna, ngunit pumayag rin. Kinabukasan, nagkita sila sa isang tahimik na cafe. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Adrian. Iniligtas mo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi ako mahirap na tao, Gianna. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Naalala niya ang pakiusap ni Brian. Eto na ang pagkakataon. Ngunit sa halip na hingin ang pera, iba ang lumabas sa bibig niya. Mahal mo ba talaga ang lola mo? Naggulat si Adrian. Bakit mo naitanong? Bakit mo siya iniwan? Iniwan? Oo, sa parke. Napatitig sa kanyang lalaki. Hindi ako ang nagdala kay Lola ron. Si Brian. Ipinaliwanag ni Adrian na nagsabi ang kapatid na mamamasyal sila hanggang tanghali. Pagkatapos, iniwan nito ang matanda dahil umano ay naaksidente si Hazel. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya isinama si Lola sa sasakyan, sabi ni Adrian. Minsan pakiramdam ko kailangan kong bantayan ang kapatid ko sa lahat ng oras. Nanginginig na ang kamay ni Gianna. May sinabi rin siya tungkol sa'yo. Anong sinabi ng kapatid ko? Sinabi niyang kinuha mo ang kayamanan ng lola niyo. Ginamit mo raw sa negosyo at hindi mo na ibinalik. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ano pa? Sinira mo raw ang negosyo niya at kailangan daw ni Doña Gracia ng napakamahal na gamot na ayaw mo namang bayaran. Napahawak sa ulo si Adrian.
Binayaran ko ang buong gamutan ni Lola hanggang sa huling benda. Walang gamot na kulang. Napapikit si Gianna. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat. Ang maling gamot, ang liblib na parke, ang kunwaring aksidente ni Hazel, ang galit ni Brian nang makita siyang dumalaw, at ngayon ang peking pangangailangan ng pera. Adrian, may mas malalim na dahilan kung bakit iniwan si Doña Gracia roon. Mabilis na tumayo ang lalaki. Pupuntahan ko si Brian. Brian! Umalinghaw-ngaw ang isang sigaw ni Adrian sa mansyon. Lumabas ang kapatid at halatang naiirita. Bakit ka sumisigaw? Hindi mo bahay ito. Kala ko bahay ito ni Lola. Ano bang problema mo? Sinubukan mong gamitin si Gianna para makakuha ng pera sa akin? Namutla si Brian. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinabi mo rin ninakaw ko ang kayamanan ni Lola. Dahil totoo. Hanggang kailan ka magsisinungaling? Mahigpit na tumingin si Adrian sa kapatid. Dapat nun pa kita isinumbong. Pero ito na ang huling pagkakataong pagpapasensyahan kita, Brian. Nang malaman ni Doña Gracia ang lahat ay tahimik siyang nakinig. Hindi siya nagulat. Alam ko ang ugali ni Brian. Malungkot niyang sinabi kay Adrian. Nakikita ko kung paano nila ako ginagamit. Pero bakit hindi niyo po sinabi sa akin, Lola? Dahil apo ko rin siya. Hindi ko kayang tuluyang talikuran. Nagpa siya si Doña Gracia na ilipat ang buong ari-arian kay Adrian. Ngunit ibibigay pa rin kay Brian ang katumbas ng kalahati ng mana sa pera. Ginawa yun ni Adrian upang matigil na ang gulo. Ibinenta niya na ang ilan sa kanyang pag-aari upang mabuo ang halaga. Pagkatapos ay hinarap niya ang kapatid. Narito na ang part mo. Kalahati ng lahat ng iniwan ni Lola. Inilapag niya ang dokumento at bank records. Pero kailangan yung umalis na Hazel sa mansyon. Bahay ko to, sigaw ni Brian. Lumapit si Hazel at tiningnan ang halaga. Umalis na tayo, bulong niya sa asawa. May pera na tayo. 2 araw makalipas, nilisan nga nila ang mansyon. Sa wakas, ligtas nang nakauwi si Doña Gracia. Makalipas ang 3 araw, inimbitahan nila si Gianna sa bahay. Nahihiya siyang naupo sa mahabang hapag habang masayang nagkukwento si Doña Gracia. Pagkatapos nating kumain, ipapakita sa iyo ni Adrian ang hardin. Napakaganda ng hardin ng mansyon. Punong-puno yon ng mga rosas at malalaking puno. Napakaganda rito, sabi ni Gianna. Paborito rin ni Lola ang lugar na to, sagot naman ni Adrian. Habang naglalakad sila, humingi ng tawad ang binata. Pasensya na kung naging magulo ang unang pagkikita natin. Ako rin, hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan. Hindi kita masisisi. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Adrian. Bukas, linggo, gusto mo bang lumabas tayo? Saan? Sa zoo. Natawa si Gianna. Zoo talaga? Oo, hindi ito romantic pero masaya. Sa unang pagkakataon matapos ang nabigong kasal, tumawa si Gianna ng walang bigat sa dibdib. Sige, yun ang simula ng kanilang pagkakaibigan. Unti-unti, natutunan ni Gianna na hindi lahat ng lalaki ay katulad ni Franco. At natutunan naman ni Adrian na ang babaeng nagligtas sa kanyang lola ay hindi lamang matapang at mabait. Siya rin ang babaeng matagal na niyang hinihintay. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal sila. Masayang-masaya si Doña Gracia nang makita silang nakatayo sa harap ng altar. Alam kong ikaw ang tamang babae para sa apo ko, bulong niya kay Gianna. Lumipas ang ilang taon at nagkaroon sila ni Adrian ng isang malusog na anak na lalaki. Nagkaroon muli ng tawanan at bagong buhay ang lumang mansyon. Samantala, nilustay ni na Brian at Hazel ang perang natanggap nila. Dahil ayaw nilang magtrabaho, nawala rin sa kanila ang sasakyan at tirahan. Makaraan ng 3 taon, bumalik sila kay Doña Gracia upang humingi ng tulong. Lola, wala na kaming pera, pakiusap ni Brian. Wala na rin kaming matirhan. Hinaplos ng matanda ang ulo ng apo. Tutulungan ko kayo. Nagliwanag ang mukha ng mag-asawa. Ngunit nagpatuloy si Doña Gracia. Kailangan ni Adrian ng driver at tagalinis sa kumpanya. Doon kayo magsisimula. Nawala ang kanilang mga ngiti. Trabaho? Reklamo ni Hazel. Oo, sagot ng matanda. Magsisimula kayo sa ibaba. Kapag nagsikap kayo, aangat kayo. Hindi pera ang kailangan ninyo kundi disiplina. Umalis ang dalawa, nagalit at bigo. Ngunit sa wakas, natutuhan nilang hindi habang buhay ay may taong sasalo sa kanila.
Si Shaina naman ay nagsilang ng isang malusog na anak na babae. Makalipas ang 2 taon, nakilala niya ang lalaking tunay na nagmahal at tumanggap sa kanya at pati na rin sa kanyang anak. Samantalang si Franco ay patuloy na naghahanap ng perpektong babae. Ilang beses siyang nag-asawa ngunit hindi kailanman naging kontento. Sa huli, tumanda siyang mag-isa sa kanyang mga pagsisisi dahil sinayang niyang mga taong minsang nagmahal sa kanya ng totoo. At si Gianna, natutunan niya na ang pinakamasakit na pagtatapos ay maaari palang maging simula ng pinakamagandang bahagi ng buhay. Ang araw na hindi natuloy ang kanyang kasal, ang araw ding nailigtas niya si Doña Gracia. At sa pagliligtas niya sa isang estranghero, tila iniligtas din siya ng tadhana mula sa maling buhay na muntik na niyang piliin. Hindi lahat ng pagkawala ay katapusan. May mga pagkakataong inaalis sa atin ng isang tao o pangarap upang ilayo tayo sa mas malaking sakit at ihanda tayo sa bagay na tunay na nararapat sa atin. Ang kasinungalingan ay maaaring magtagumpay sa simula, ngunit hindi ito nananatiling nakatago habang buhay. Tulad ni Brian, Hazel at Franco, ang taong ginagamit ang pagmamahal at tiwala ng iba para sa sariling pakinabang, kalaunan ay mawawalan ng lahat. Hindi rin sapat ang kayamanan upang baguhin ang taong ayaw magsikap. Ang tunay na tulong ay hindi palaging pera. Kung minsan, ang pinakamahalagang tulong ay ang pagtuturo sa isang tao na tumayo sa sariling mga paa. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.